Wow. Akala nila sila lang ang meron gano'n. Meron din tayo sa The Baptist Church ng Taguig. Pero alam niyo, di ko akalain na si Dominic ay magiging singer. You know? At minsan lang, yung pandinig ko naapektuhan. You know? Okay, let's all stand, mga kapatid. Sabi niya, mas gaganda pa ang boses ko, Pastor, pag nakapag-asawa na ako. Kaya kanina confused na naman ako kung ang kanta niya, The King or the Queen is Coming. Or pinaghahanda niya yung isa na sabi niya, oh, the King is coming. Yeah, He's the King. He's coming. Hindi niyo makuha. Sige na, basahan tayo ng Bible, mga kapatid. All right, if you turn your Bibles in the book of Hebrews, chapter 12. Hebrews chapter 12. All right. I like that song. Yeah. The King is coming. Pero pagka pumunta sa Queen James Version, the Queen is coming. Alam niyo ba yun, may Bible ng Queen James Version? Yeah, ginawa ho yan ng mga perverts. Yeah. So, design sa kanilang perversion. Hindi mo pwede sabihin na it's still the King James or it's close to the King James. Wala hong ganun. Walang ganun. If it is not King James, it is other version. Okay? So, if it is other version, that is your version. Okay? All right, Hebrews chapter 12, verse number 5. You see, chapter 12, mga kapatid, ito yung palagi nating ginagamit pagka ang pinag-uusapan natin is about serving God. You know, you'll notice na, you know, ini-encourage ng writer ng aklat ng Hebrews, kapatid, na tayo po ay laging titingin sa Panginoon. You see, that you understand that after that comes verse number 4, verse number 5, down to verse number 11. Ano po ang tinutukoy na dyan? It's about discipline. You see, in verse number 2, the Bible says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, not yet. Dito muna kayo. Dito muna. All right, not yet. Kino-quote ko lang yung passage, mga kapatid. Hindi ko sinabing basahin na natin. Okay? So, but here's the thing, kapatid. To look is to focus. And to focus needs discipline. Yeah, we are encouraged to look unto Jesus. But how will you look unto Jesus if you are not disciplined to look? Napakaraming disturbances, mga kapatid. Napakaraming mga kaagaw sa pagtingin sa Panginoon. Kaya makikita nyo, I'm just trying to relate, no, to explain to you the context para ma-relate, madugtong ninyo. Alam nyo bang mahirap, mga kapatid, sa paggagawa ng mensahe? Yung connection. Yung connection. You see, so the writer of the book of Hebrews tried to connect it, okay, to look unto Jesus. Anong kailangan mo? Focus. Para makafocus ka, anong dapat mong gawin? Kasi mahirap mag-focus, mga kapatid, kung marami kang, alam mo naman, kaliwat kanan, sa likod pa, napapaligiran ka ng distractions. Then how will you focus? You need to be disciplined. Okay, so that's a reason why in this context, kapatid, discipline is also a connecting phrase ng context. Okay, look in verse number 4. Okay, verse number 4. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Okay, that verse number 5.
and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Just be minded of this, kasi I'll get back to it. Okay? Verse number 6. For whom the Lord what? Loveth. He what? Chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure what? Chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kala ko wala sa Bible yung ganong klaseng word. Ye bastards. Yeah, pa-practicing ko na yan. Ye bastards. Yeah. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga binasa po namin salita. Maging maliwanag ito sa bawat isa. Mag-uusap-usap kami dito like a family, Panginoon. This is your family. This is our family. May you please bless the preaching of thy word. Give me the voice. Give me the power. Holy Spirit, thank you for abiding in me. Thank you for making my body as your residence. Thank you for your people. Now please work in the midst of us. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. See, everybody pay attention. You know, discipline, yung salitang discipline, kapatid, na ginagamit ito sa iba't ibang klaseng paggamit. Discipline is also a part of training, or another word of the word training. You see, in the Bible, in the book of Proverbs, chapter 22, a very familiar passage in the Bible, chapter 22, verse number, say louder, 6. Train up a child. The word train there has the same meaning of the word discipline. Okay? Discipline. Because discipline is also yung pong implication, the implications are the same as the word forming, building, molding, something like that. Okay? Now, is anyone following me? You following me? Okay. Now, so that's the word discipline means. Okay? Whenever you hear the word discipline, pag naririnig nyo yung salitang discipline na yan ang ilalagay nyo sa inyong isipan at bibigyan nyo ng kahulugan na molding, training, building, forming. Okay? That's discipline. At pag narinig nyo yung salitang building, forming, molding, what's the other one? Training. Okay? Pag narinig yung salitang yan, isipin nyo kaagad, hindi madali ito. Hindi madali. Just to condition yourself. Yeah. Para lamang i-connect mo yung sarili mo at makondition yung sarili mo, parang mind conditioning. Hindi madali ito.
Because I'm forming something. Okay? Or I am being molded. Okay? Now, so, here's what the Bible says here. There is something, the writer of the book of Hebrews, na sinasabi po sa atin, na ang sinasabi sa atin, you have forgotten. You see? So, may pinapaalaala sa atin na dapat wag nating kakalimutan. Because sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag binasa natin yung verse number 1 and verse number 2, napakaganda. Pero nakita nyo, nagbiglang nagbago sa verse number 4 and verse number 5, beginning from verse number 4, pero makikita nyo, the context is still fixed and connected. Hindi na disconnect, mga kapatid, yung context. Okay, look at this. Verse number 1, wherefore, what? Seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which has so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Okay? So there is a race that is set before us, and you have to run. Run the race. Hindi po pwedeng hindi ka mag-run the race. Sabi ko nga, if you want to win, okay, you fight. Now, in a race, if you want to win, then run. Okay? Huwag kang mag-expect na ikaw na merong oval at tatakbo ka, na i-expect mo, nakakargahin ka, tapos may magtatakbo para sa iyo. Tamad. Alright? And you are striving to what? Win. No, that's not striving to win. Okay? Now, so here it is. Sabi sa verse number 2, looking unto Jesus. The author, if you want to finish the race, look unto Jesus. Because you, in this race, in this kind of race, mga kapatid, you cannot win the race if you will not look unto Jesus. Why? Because He is the finisher. You're not actually the finisher. He is the finisher because He's the one that will give you the power, the strength to run and finish the race. Okay? Now, so with this in mind, kapatid, sabi ng writer, meron tayong nakalimutan. Meron ka nang nakalimutan mo na yung exhortation na kailangan mo sa race, sa buhay ng Kristiyanong ito, kapatid. Salamat sa Panginoon na merong nag-i-encourage sa atin, nag-i-exhort sa atin. In other words, ipinaliliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng race at bakit ka tatakbo at paano tatakbo. Are you getting the point? Here's the thing, kapatid. Let me explain. Para lamang bumaba at maging maliwanag sa inyo. Okay? Sabi ko sa inyo kanina umaga, nagkaroon kami ng meeting, kami mga pastors. I need to do it. Bakit? Because the pastors, will also encourage their members to join the Men for Christ Conference. Okay? Now, paano nila may encourage yung mga men nila kung hindi nila naiintindihan yung kung ano ang mangyayari sa Men for Christ Conference? So I need to explain, kinakailangan explain ko sa kanila para malaman po nila kung ano ang ibig sabihin ng Men for Christ Conference at ano ang aasahan nila sa taon na ito ng Men for Christ Conference. See, same thing. Dito sa race na ito, ipinapahayag ng writer, mga kapatid, kung anong meron. So kinakailangan ibalik muna tayo sa purpose. Kaya merong exhortation. Now, what is the exhortation dito, mga kapatid? Okay, verse number 5, which began to you as unto children. So, look at this. Pinapahayag sa atin yung qualification. Yung ating belongs, kapatid. Now, so sinasabi ng writer na tayo ay kasama sa pamilya na ito. Alright? So, in this case, para makatakbo ka at magkaroon ka ng focus, kinakailangan i-train ka. I-train ang iyong paa na tumakbo lamang sa dapat mong tatakbuhan. I-train ang iyong kamay na dapat nasa timing. I-train ang iyong mata na nakafocus lamang sa Panginoon. Okay? And i-train yung iyong tainga na dapat makikinig lamang sa dapat mong pakinggan. Come on, talk back to me if you can. Okay?
Then once na masusundan mo yan at susundin mo yan, then may panalo ka. Napaka-possible na manalo ka. Okay? Pero, para malaman mo na kasi pag sinabing ikaw ay iti-train, ikaw ay didisiplinahin, maaaring masaktan ka. Because ang sabi ng Panginoon, ang discipline ay hindi nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. Yung bang sanayin na, okay, doon ka lang titingin, huwag kang titingin sa iba. Okay? Naalala niyo yan. Kayong mga asawang lalaki, you're familiar with that. Huwag kang titingin sa iba. It's a part of your wife's discipline. Okay? Now, so may kita mo, nakafocus ka lamang. Hindi madali yun, mga kapatid. Hindi madali. Kasi part yan na ikaw ay sasanayin sa isang bagay na minumolde ka, pinuform ka, binabagay ang iyong sarili doon sa takbuhin na hindi pa naka-form sa iyo. Did you get that? Okay. Now, so, para malaman mo yan, makikita mo rito, mga kapatid, na sabi ng Biblia, tanggapin mo na ikaw ay belong sa ganitong klaseng takbuhin. Ikaw ay isang pamilya. At ikaw ay isang anak. So, nakita nyo, na yung discipline dito, kapatid, okay? Follow me carefully. Yung discipline dito, para madaling maunawaan natin, yung writer, inilagay niya sa discipline ng relasyon ng pamilya. Relasyon ng mag-ama. Okay? Na-mention dito yung father and a son. Okay? Na yung father, dinidisiplina niya yung kanyang son. So, para lamang madali nating maunawaan. Okay? Now, so, in other words, makikita natin na ang disiplina na ito, na kung titignan natin, na iisipin natin, na ang nagdidisiplina sa akin ay yung tatay ko lang. At ako'y dinidisiplina niya na isang anak. Hindi gaano masakit sa akin. Kasi may relasyon kami. Sigurado ko hindi naman ako papatayin ng aking tatay. May ituturo lamang siya sa akin. Okay? So nakikita niyo mo, kapatid, yan ang mga magandang... By the way, this is not punishment. Punishment is different from discipline. Okay? Now, when it comes to Bible discipline, it's not about the severity of your sin if you are being disciplined. Yung severity, in other words, ganito kabigat yung kasalanan mo, dapat ganito rin kabigat ang parusa sa'yo, ang palo sa'yo. No, hindi ganon. Hindi ganon ang discipline. Now, if you want a Bible passage from that or a Bible story about that, you remember Saul and David? Okay? Pag tinumbasan nyo, kapatid, pag binalance mo, kayo ang magbabalanse. Okay? Yung iba naman sa inyo, sanay kayo magbalanse. Okay? Alam niyo yung word na yun. Alright? Pag tinignan nyo yung salita na gano'n, yung balanse ng kanilang kasalanan, kayo ang titingin. Sino ang may mabigat na kasalanan? If you're familiar with the Bible. Saul or David? Sino? David. You're right. You're right. Kasi si Saul, kapatid, ang dahilan ng kanyang kasalanan na pinano siya ng Panginoon, dahilan lamang sa nakialam siya na sa altar ng Diyos na hindi naman siya ang priest. King siya. Okay? Pero si David, mabigat yung kasalanan niya. Pero tanong, sino ang may mas mabigat na kaparusahan? Kung kayo ang titingin. Si Saul. Ngayon, kung sa panahon natin ngayon, kung kayo ang titingin, kung inabot natin yung panahon ni Saul, ano sasabihin natin? Unfair. You're right. You're right. Ano pa sasabihin natin? Ano pa sasabihin natin? Pambira, ganun lang ginawa ni Saul eh. Tapos ganun yung ginawa sa kanya. Grabe naman. Tapos si David, tapos nagpatuloy pa sa pagiging hari. Abay, matindi naman. Salamat naman na kung yan tingin mo at hindi ka naging Diyos. Pero iba ang tingin ng Diyos.
Because, in Bible discipline, in the Lord's discipline, it is not about the severity of sin. It's about the condition of your heart. It's about the condition of your heart. You see? So, first of all, makikita po natin dito sa ginagawa natin dito, mga kapatid. Sa atin pong pag-uusapan ngayon, mayroong 3 bagay akong ipipresent sa inyo na kung para saan tong disiplinang ito at ano ang disiplinang ito is all about. Okay, first of all, this discipline, tandaan niyo po, mga kapatid, discipline is inevitable. There is always discipline. May discipline tayo laging mararanasan, kapatid. Inevitable ito. Hindi mo ito maiiwasan. Okay? Bakit naman, pastor? Hindi mo talaga ito maiiwasan. Lahat tayo, maaari yung iba sa inyo nakaranas na, at yung iba pansamantalang nakakaranas, yung iba ay makakaranas pa lang. But promise, this is inevitable. Why it is inevitable? Because sin is what? The Bible says we are all sinners. No. I'm not talking about our nature. I'm talking about that we as sinners, we are also repeated offenders. Kayong mga magulang, you will agree with me. Sasang-ayon po kayo sa aking sinasabi. Sapagkat may mga anak kayo na sinabihan nyo ngayon na huwag gagawin pero ginawa pa rin. At hindi lamang ginawa ngayon, kundi ginagawa pa rin. Kayo mga kabataan ngayon, you understand what I'm talking about? You see, ilang beses na kayo sa kasalanan nyo ngayon na sinaway kayo na magulang ninyo pero hanggang ngayon, yan pa rin yung kasalanan nyo. Ilang beses na kayo na winarningan ng pastor ninyo, ng kapatiran ninyo, na iwasan ang bagay nito. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo sa kasalanan nyo yan. Come on, talk back to me if you can. So that's the point. You see, you are just justifying it by your lies. Hanggat nakakaiwas kayo at nakapagsinungaling at mukhang kapanipaniwala yung sinungaling, you are still repeating your offenses. Come on. Act like that I am not talking to you. Yeah. But I'm talking to you. Yan ang katotohanan yan. You see, now, hindi ho natin maiiwasan ang discipline kasi paulit-ulit tayo nagkakamali sa Panginoon. Say louder. Yeah. Hindi natin maiiwasan. See, this kind of discipline, kapatid, is inevitable because we are repeat offenders. Mga offenders tayo na paulit-ulit because of our repeated offenses, kapatid. You see, pinapalo tayo, ito na naman palo. Kaya listen, hear me now, parents. May mga magulang nagsasabing, alam mo, pinalo ko na yan. Ewan ko ba dyan, hindi ko na maintindihan yan. Kaysa magsalita ka pa ng ganyan, paluin mo uli. Okay? Naunawaan niyo mga kabataan? Kaya pagka pinagsabihan kayo at pinalo kayo uli, huwag kayong magtaka. Because it is inevitable. You see, mga repeat offenders tayo eh. Tahimik ang bayan. Pero ang totoo po, yan ang kalagayan natin. Kaya hindi natin maiwasan ang discipline. Dugtong natin. The second reason why it is inevitable, because God loves you. Here's what the Bible says. Verse number 6. For whom the Lord what? Loveth, He what? And what? Scourged it, be every son whom He receiveth. Listen, kaya nga inevitable, kinakailangan mapalo ka. Ano sabi ni Solomon? Yung anak na hindi kinukorek ay hindi niya minamahal.
You see, ang anak na minamahal ay pinapalo. You see, yan ay maliwanag mga kapatid na sinasabi. This is from the book of Hebrews, kapatid. In other words, the Hebrew people in the Old Testament, this is their practice. Para maipakita nila yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, pagka sila nagkakasala, dinidisiplina nila. You see, na di understand mga kapatid, this is it. Mahal ka ng Diyos, kaya ipinapakita sa iyo ng Diyos na paano ipinapakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng disiplina? Listen, sin is always destructive. Diba? You heard it from me. Narinig nyo na po yan mga kapatid. Nakakasira. At ang sabi ng Biblia, don't you miss it, don't forget it. Ano sabi ng Biblia? When sin is finished, it brings what? Joy. Huh? It brings money. It brings maleta ng pera. When sin is finished. What? When sin is finished, what? It brings death. So you understand kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Because, you know, death in this world, kapatid, is cessation. Ibig sabihin, mag-cease ka na, nagtatapos ka na pag-exist mo rito. Now, do you understand, kapag ka pinagpatuloy mo ang iyong kasalanan, mga kapatid, look at this crowd na mawawala sa'yo. Mawawalan ka ng mga taong katulad nito. By the way, matitigil ka na sa pag-text. Imagine kung anong mawawala sa iyo. You see, now, napakasarap mag-soul winning, napakasarap maupot, makinig sa preaching ng salita ng Diyos. I know na heaven ay mas masaya, kapatid. But listen, while you are in this earth, the Lord wants you to enjoy your time on earth. But sin will destroy that happiness, that joy. You see, look what Jesus said. What's the purpose of the Lord Jesus Christ? Why He came? Not just to save us, but to destroy sin and to give us joy. And that our joy might be what? Fulfilled. It's clear, kapatid. Pero ano ho ang ginagawa ng kasalanan? Sisirain yung relasyon ng mag-asawa. Sisirain ang relasyon ng mag-asawa. And just imagine kung kayo ang magiging instrumento ng kasalanan. Binanggit ko po yung kanina sa Colossians. Binanggit siya ni Paul na yung flesh, this body right here. Kaya sabi ng Biblia, mortify, kill the flesh. Bakit? Ginagawang instrumento yan ng kasalanan para pumatay din. Kung hindi mo papatayin yan, papatayan. Papatay ng isang pamilya, relasyon ng pamilya, papatay ng magandang relasyon ng buong pamilya, papatay ng relasyon ng magkaibigan, marami hong mawawala. Because sin is destructive. But because God wants you to enjoy what He has given you to enjoy, then what? God will discipline you. See that? So discipline is inevitable. Yan ang pinatutunayan ko sa inyo dito ngayon. It is inevitable. Hindi ho may iwasan. Kasi una tayo makasalanan. Paulit-ulit pa yung kasalanan na ginagawa natin. Kaya kinakailangan i-discipline tayo. Ilagay yung kamay natin, ilagay ng Panginoon sa isang bagay na mai-enjoy mo. Alright? I'll come to it later. Okay? But listen, here's the thing, kapatid. Pinapatunayan ko muna rito, hindi may iwasan. Talagang kinakailangan tayong disiplinahin. Kinakailangan disiplinahin ka ng Diyos. Kinakailangan disiplinahin ako ng Diyos. Bakit? Because we are repeat offenders ng ating mga kasalanan. Pangalawa, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pangatlo, nais ka pang gamitin ng Diyos. I'll come to it later. But let me just go to my point number 2. Okay? Anong klaseng disiplina po ito, mga kapatid?
this is an inevitable discipline. Number two, this is a parental discipline. A parental discipline. Anong ibig sabihin po nito? Discipline. Disiplina na katulad ng disiplina ng magulang sa kanyang anak. Okay? Look what the Bible says here. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Now, did you notice that? I don't know about you, but listen. Many times we are in a situation, we are actually caught in a situation like this. Na ano? Nanghihina tayo pagka tayo dinidisiplina. In other words, hindi natin matanggap yung disiplina. Hindi natin matanggap. Lalong-lalo na pag nare-rebuke po tayo. Pero wag niyong kalilimutan yung mensahe ko last Sunday night. Sapagkat hindi po tayo, mukhang okay lamang tayo pag hindi tayo pinapakialaman. Pero pag napakialaman na tayo, hindi na tayo okay. Pag na-rebuke na tayo sa ating ginagawa, hindi na tayo okay. Nagre-rebelde na tayo sa Diyos, kapatid. But listen, ano't ano man ang mangyari, always put this in your mind, brethren, that this kind of discipline is a parental discipline. This is not a punishment of the court. You see, hindi ka magbabayad ng kasalanan. Kapatid, ang disiplina, kapatid, ay yung sinasanay ka na gumawa ng tama. Ang korte ay ang pagkakaiba ng tatay at saka ng judge. O alam niyo ni attorney, ang judge hahatulan ka. Ang tatay tuturuan ka. You see, that's it. It's a punishment. They'll give you a punishment, but this one is not a punishment. Sinasanay ka na gumawa ng tama. Amen. You understand what I'm talking about? You see that? You know ang pagkakaiba. Kaya nga po, tinutuwid tayo, kapatid. It's a parental. Now, listen. What is exciting here sa parental discipline ito, mga kapatid? Listen. The most important thing here, and exciting thing is this. Most of the time, wala na, nadidefocus yung mga anak. Lalong-lalo na pagka nagkatrabaho na kayo. Ilan sa mga anak, kahit wala pa kayong trabaho, hindi na, makunat na kayong sumunod. Bakit? Ang nasa isip ninyo, responsibility ng mga magulang na palakihin kayo at pakainin kayo at papag-aralin kayo at bigyan kayo ng trabaho at hanggang buhay ang inyong mga magulang ay responsible sa inyo. Yun lang ang nakikita nyo na responsible ang magulang ninyo sa benefits ninyo. Pero hindi nyo nakikita na ang inyong mga magulang ay responsible sa discipline ninyo. Come on. Na dapat kayong disiplinahin ng inyong mga magulang. Na pagka kayo'y dinidisiplina, don't go against it. Because it is and it will always go to the process. You see, ang ayaw ng mga anak, yung proseso. Gusto nyo namang maging matino kayo, pero ayaw nyo lang ng proseso. You see that? You understand? Gusto nyo maging magalang kayo, pero ayaw nyo ng proseso. Yan ang ayaw natin. Yan ang ayaw ng mga anak, mga kapatid. But listen, sa loob ng pamilya, napakaganda na kapag kayo ay tinitrain, dinidisiplina, na kumilala ng authority. Because young people, if you cannot respect your family's authority, you will never respect country's authority. Learn if you want to learn to respect authority. Alam niyo kung saan yung unang-unang matututunan yan? Sa bahay. Mga magulang, ang problema kasi sa ating batahanan ngayon, pag nagkaroon na ng pera yung ating mga anak, ibinibigay na natin, binibenta na natin yung ating authority sa kanila. Seems like you have now the right to run the house. See? Because you have the money, you have the resources na. Lalong-lalo na kapag yung tatay ay mas maliit ang kanyang sweldo kaysa kanyang anak. So sino na ngayon na ginagalang mga kapatid sa loob ng tahanan?
Kaya nga mga kapatid, yung mga bata pa lamang yan. Dapat nating ipaunawa. Sabi ko na ito kay Maki, sabi ko sa kanya, turo mo kay LG na wala siyang reason para umiyak. Tanong, gutom ka ba? Hindi. Kakakain niya lang eh. Tapos ang lagi natin sinasabi, inaantok na kasi. Bakit? Simple lang naman kung inaantok, di matulog. Ba't kinakailangan pang umiyak? See, ipaliwanag ang lahat. Listen, we are the authority. Gamitin po natin yung authority natin sa loob ng pamamahay. Kaya minsan kapatid, yung mga anak natin, hindi marunong, hindi ko masisisi na yung choices ng karamihan kabataan ngayon dito ay hindi balanse sapagkat lumaki kayo na walang magulang nagturo sa inyo ng tamang paggawa ng decision. And mayroon man kayong mga magulang, pero pinabayaan kayo na gumawa ng decision. But listen, parents, gamitin natin ang authority sapagkat dinisign ng Panginoon yung authority para makatulong tayo sa ating mga anak. You see, parang mga pulis po yan sa kalsada. Wala man silang authority mangikil. Hindi yun ang authority nila. Ang authority nila ay kaayusan ng kalsada. Kung wala silang uniforme, kapatid, kung di sila naka-uniforme, hindi nila may sasaayos yung kalsada. Yung trapiko sa kalsada. You see? Kaya yung kanilang uniforme, nagpapahayag ng kanilang authority na we are the authority at ito dapat ang kaayusan sa kalsada. Now, yung ating pagiging magulang, kapatid, yan ang ating authority para magkaroon ng kaayusan sa ating pamilya. Young people, napakaraming mga young people na hindi po nila alam yan. Maraming mga young people na alam nila yan, pero hindi nila nirespeto ang authority na yan. Then parents, what will you do if your authority is ignored in the home? Keep it going. Remember that you are the authority. See that? So kaya nga po, bata pa lamang, disiplinahin na natin. Again, discipline is, ilagay mo siya sa tamang pwesto niya. Ilagay mo siya sa tamang kalalagyan niya. Sanayin mo ang kanyang bibig, ang kanyang dila na magsalita ng tama. That's discipline. Sanayin mo ang kanyang mata na tumingin sa tama. That's discipline. Sanayin mo ang kanyang tainga na makinig ng tamang papakinggan. That's discipline. Sanayin mo ang kanyang pag-iisip na mag-isip ng tamang pag-iisip. That's discipline. So you understand what I'm saying? Parents, ilan sa mga kabataan ngayon, kapatid, na wala ng disiplina sa loob ng pamamahay? Ilan sa mga kabataan ngayon, mga kapatid, ang nasa loob ng pamamahay, na wala kayong alam na trabaho sa loob ng pamamahay, kaya nga pag magkakainan, kinakailangan pantawagin kayo. Na bakit kinakailangan pantawagin kayo? When you are the ones who's doing and preparing the food. Hindi na kinakailangan utusan pa kayo. Bakit? Bahay nyo yun. Discipline. Kapatid, ito ay hindi automatic. Not until na mayroong magtuturo sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, this is inevitable. Okay? Parental discipline. Ito'y pagtuturo, kapatid. Minumold tayo. At ang molding ito ay mahirap, at ang molding ito ay masakit, at ang pagmumolding ito, kapatid, ay hindi po nakakatuwa. Sapat na sabi ng Biblia, this is grievous. You see, there is pain. Mararamdaman mo ang isang bagay na ito. You see? Pero salamat sa Panginoon kung mararamdaman. At least sa loob ng pamamahay ninyo, pag nakaramdam kayo ng ganyan, alam nyo na mayroong disiplina sa loob ng pamamahay. Pag mayroong nagagalit na magulang kasi may gumawang kasalanan sa mga anak, may disiplina ang pamilya na yan.
Pag merong paluan, merong meeting ang pamilya, mga kapatid, it means ang pamilyang yan ay may discipline. Pero pagka sa bahay, walang pakialaman, pagdating ng bawat isa, nagsasarahan na lamang ng pinto, bahala na kung anong oras ka kakain, bahala na kung anong oras ka alis, bahala na kung anong oras darating, yan ang bahay na walang disiplina. See, that's a problem. See? No wonder, kapatid, kung bakit marami ngayon, listen, mga magulang, may mga anak na may mga expectation tayo sa ating mga anak. Pero we are sad, feel discouraged, and frustrated because hindi natin na-meet yung ating expectation. Let me just remind you, young people, heads up. Your parents are expecting something good from you. May inaasahan ang inyong mga magulang sa inyo. Anong pwede niyong ibigay sa magulang niyo? Sino sa mga bata rito, sa mga kabataan ito, na kinausap niyo yung mga magulang ninyo? Na bago kayo mag-aral sa college, anong gusto niyo pong kunin ko? Ano po ang inaasahan niyo mula sa akin? Listen to me. Mga parents, kung ang inyong mga anak ay tinitrain ninyo, maaasahan nyo lamang ang inyong mga anak ayon sa training ninyo sa kanila. Hindi nyo pwedeng asahan ang inyong mga anak sa isang resulta ng disiplina na hindi nyo ibinigay sa kanila. Anumang ipinagkait nyo sa inyong mga anak, huwag nyo nang asahan. But you listen to me now. Kung pinalaki nyo ang inyong mga anak na merong integrity, alam nyo na kung dapat yung i-expect. Pag dumating sa punto ng pagpipili ng kanilang mapapangasawa, at least may tama silang taste. Sino kaya sa mga kababaihan dito o mga kalalakihan dito, mga kabataan ngayon, nag-iisip kayo, bibigyan ko ng magandang apo ang aking mga magulang. Alam nyo kung gaano kasaya, mga kapatid, ang isang magulang na nakikita sa inyong mga anak ng mga anak, yung itsura nila. Masarap kayang laruin naman yung apo, kapatid. Kahit nga minsan sutil, masaya pa rin. But do you understand what I'm saying? Ang hindi nakakatuwa yung magulang. Magulang ng alin? Nung apo. Nakakatuwa minsan yung apo, pero yung magulang hindi. Pasaway na yung apo, pasaway pa rin yung magulang. So you understand that? Na listen, kaya, sino sa mga magulang dito? Listen, kaya nga mga kapatid, mga young people, tingnan nyo mabuti, pagka kayo makikipagrelasyon, alright, consider the discipline. Anong disiplina ang nakuha ko sa aking mga magulang patungkol sa relasyon? Mic test, 1, 2. Yun din kaya yung ibibigay ko sa aking magulang. Maaasahan ba ng magulang ko yung training na tinanggap ko? Alam niyo kung saan patungo ito, mga kapatid? Alam niyo kung saan patungo ito? Listen, this is for your benefits. Every discipline that is listed in this chapter, brethren, is for your benefits. Why is that? Because this is a parental discipline.
Okay, kung ito'y parental discipline, kapatid, imagine na meron kang isang magulang na ipinoporma ka, inuholma ka, binibuild ang buhay mo sa kaayusan. Na hindi mo dapat baluktutin ito, hindi po pwedeng may killing sa kanan, may killing sa kaliwa. Just go straight. So you can finish the race. If you are to look upon Jesus, all right, look unto Jesus, all right, ano gagawin mo? Keep on looking. Pero maraming distractions eh. All right, i-train mo na hindi dapat titingin doon sa kaliwa, sa kanan. No, hindi mo dapat gagawin. Why is that? It's a part of training. All right? Lastly, okay? Lastly, the last point, pero hindi pa tapos yung mensahe. Okay? Now, here's the thing. Lastly, so number one, it is inevitable. Why it is inevitable? Because we're all sinners. Secondly, this is what? Because He loves us. And then, number two, it is parental discipline. So this is inevitable discipline and parental discipline. Number three, this is transformational discipline. Transformational discipline. Why you are being disciplined? Because God wants to use you again. Okay? God wants to use you. The Lord wants to use you again. So, in other words, discipline is a part of restoration. You see, now, sa talata na binasa sa natin sa verse number 5, notice what the Bible says, ye have forgotten the exhortation. Kapag ka nakalimutan mo na yung exhortation, kapatid, ang ibig sabihin yun, may nagawa ka ng pagkakamali. Nakalimutan mo na hindi ka pala para dyan eh. Nakalimutan mo na, meron ka nang na-neglect. So, paano ka makakabalik doon? Discipline is the answer. Discipline is the answer. Transformational. Now, listen, sa Bible, kapatid, merong mga tao rito na dating ginagamit ng Panginoon, pero sila'y nagkasala. You see? Now, para gamitin ka uli ng Panginoon, you need to go back to where you were. At para mabalikan mo yun, kapatid, kinakailangan kang disiplinahin ng Panginoon. Kinakailangan kang formain, kinakailangan kang i-build, kinakailangan kang i-mold, kinakailangan kang i-train. You see? Now, bakit? Para manatili ka doon sa kalagayan na nilagay sa iyo ng Panginoon. Now, here's the thing. Sinabi ko to last Tuesday sa mga estudyante ko po, mga kapatid. Pag ikaw ay nilagay ng Panginoon sa dapat mo kalalagyan, transform ka dyan ng Panginoon, God will give you the ability to do it. Listen, wag mong sabihin, kapatid, na ikaw ay Kristiyano ngayon. Hindi ka dati Kristiyano. Ngayon, Kristiyano ka na. Anak ka ng Diyos. You are now a new creature. Listen, if you are now a new creature, God gives you the power and the strength to do it and to perform the duty of a new creature. If you are now a child of God, kung anak ka na ngayon ng Diyos, meron kang kakayanan, kapatid, na mag-perform ng isang gawain ng isang anak ng Diyos. Huwag mong isipin, kaya nga mga kapatid, hindi dapat natin isipin na tayo mahirap ang pagiging anak ng Diyos. Mahirap. Listen, kung ginawa ka ng Panginoon na anak ng Diyos, may kapangyarihan ka, kakayanan para mag-perform ng gawain ng isang anak ng Diyos. Kung ikaw ay lalaki, binigyan ka ng Diyos ng karapatan at kakayanan na mag-perform ng isang trabaho ng isang lalaki. Likewise, kung ikaw ay isang babae, may kakayanan ka rin at may ka rin kapangyarihan na gawin mo ang gawain ng isang babae. Very simple. You see, look at David. Na kapag ka na-neglect po natin yan, kinakailangan natin disiplinahin. Ang purpose is para maibalik ka sa dati mong kalagayan. You remember David? All right. David, look at the discipline. After David sinned with Bathsheba, okay, what happened mga kapatid? Okay? Not only that he sinned with Bathsheba, but he also arranged the death of the husband of Bathsheba, na si Uriah. You remember that? Okay. Then after that, kinonfront po siya
ng isang prophet na ang pangalan ay si Nathan. You remember that? Pero ang kagandahan po nito mga kapatid, tinanggap ni David ng maluwag. Hindi siya nag-murmur. Hindi na siya lumaban at nag-deny kay Nathan. Ang problema natin, kaya hindi magamot-gamot, ang problema natin, we keep on denying, kapatid. Kaya hindi magamot-gamot, kapatid. Ang hindi natin naiisip, ang naiisip natin, ayaw nating umalis sa kalagayan na ito kasi naiisip natin na masaya tayo rito, kapatid. Now, are you considering that there is a better you more than where you are right now? Now, listen, if you will allow God to transform you, God will give you the capability and the ability to perform more than what you are right now. Again, there's a better you. Ipinaglalaban natin ang ipinaglalaban yung kalagayan natin ngayon na parang ayaw na nating umalis sa pwesto natin. It is because you don't know whom you are worshiping. You better know God. That's why I'm here, kapatid, na sabihin ko sa inyo ang dealing ng Panginoon. Na if you will allow God to mold you, to train you, to form you, to transform you, better than who you are right now, it could happen. Ang nakikita lamang natin, yung popularity natin sa position natin. Ang nakikita lamang natin, yung ngayon pa lamang, ano kaya? Hindi kaya paraan ng Diyos ito para mamold ako? Look at David. After the confrontation nilang dalawa, after he was confronted by the prophet Nathan, ano sabi niya? Maliwanag, I have sinned against God. I have sinned against God. But look at the restoration, kapatid. David repented deeply, and God forgave him. God forgave him. And not just forgave him, but allowed him to remain king and continued to use him to write psalms and lead the Israelites. Lead Israel to be the king of Israel. Pinayagan siya, and eventually, he was called by God a man after mine own heart. Ano kaya, kapatid, kung si David nag-refuse to be corrected? Ano kaya kung si David nag-refuse to be trained? Ano kaya? Matatawag kaya siya later on na a man after my own heart? Kung patuloy siya nagsinungaling. You think maayos yung buhay niya? Kapatid, kaya hindi maayos ang buhay natin, ang ginagalingan natin yung pagsisinungaling. Sabi ko nga, kapatid, hindi mo makikita ang trabaho ng Diyos sa pagsisinungaling mo. Pero pag inamin mo yung weakness mo at tatrabahuhin ng Diyos yung weakness mo, ibibuild at itatransform ka ng Panginoon, diyan mo makikita yung power ng Diyos sa buhay mo. How about the Apostle Paul when he was disciplined? I'm sorry, Peter. Peter boasted. Alam niyo kung ano pinagyayabang ni Peter? Sasamahan niya ang Diyos hanggang kamatayan, maging sa kulungan. Pero sabi ng Panginoon, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo na ako i-deny. And it happened, kapatid. But after that, he was weeping, repenting of his sins. And in the shores of Galilee, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Peter, do you love me?
See? Na alam niyo na yung sagutan, yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, thou knowest I love thee. Then, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Feed my sheep. Pinagkatiwalaan pa siya ng Panginoon ng trabaho pagkatapos siyang i-deny ang Panginoon. Sa atin, kapatid, alam natin yan. Pag nagkamali ang kaibigan natin, tapos ka na. Pero hindi tinuldukan ng Diyos ang buhay ni Pedro hanggang si Pedro ay akyat manaog sa cross na hindi niya na dinidinay ang Diyos, ang Panginoong Kristo. Hanggang sa namatay na siya, na hindi niya dinay ang Panginoong Kristo. Bakit? Hindi rin siya itinanggi ng Panginoong Kristo kahit na itinanggi siya minsan ni Peter. Who are you right now? What are you right now? Huh? Ano tayo ngayon sa harapan ng Panginoon? Kapatid, ano man ang kalagayan natin, look at this man. You remember Prophet Jonah? Jonah. When God told Jonah to go to Nineveh, Jonah ran away in the opposite direction on a ship. Alam po natin yan. Sabi ng Panginoon, punta ka sa Nineveh, saan siya pumunta? Tara, sis. Bakit? Galit na galit siya sa mga taga Nineveh. Bakit? Yung mga Ninevites ay galit sa mga Hudyo, mga kapatid. Pinagpapatay nila. But listen to me now. Here's the thing. Sabi ng Panginoon, gusto ko sa Nineveh ka pumunta. Inayawan niya at hindi niya sinunod ang Panginoon. But God disciplined him. 3 days, 3 nights. Saan? Sa malaking isda, sa tiyan ng kanya, sa tiyan ng malaking isda. But Jonah repented. Look how God transformed him. Na sana matutunaw na siya doon sa tiyan ng kanyang sa tiyan ng isda. Pero nung siya'y nag-repent, kapatid, nilipat siya ng Panginoon mula sa tiyan papunta doon sa matres. Kayo mga babae, alam niyo ang ibig sabihin. Iba ang tiyan sa matres. Ang tiyan ay destructive. Bakit? May acid dyan na tumutunaw ng pagkain natin. Pero ang mattress is productive. Nakita niyo yung bata, dyan lumalaki. Dyan namumold yung bata for 9 months. Okay? Ako, kapatid, kunting months lang minold ako ng Panginoon sa mattress ng nanay ko. Itong kinalabasan. So you understand what I'm talking about? Productive. Nung nalalangin, nag-repent si Jonah, mula sa tiyan, nilipat siya sa mattress, and then niluwa siya ulit, dinala ng Panginoon, doon sana yung isda na pumunta sa shore, at doon iniluwa si Jonah. At pagkatapos niluwa, sabi ng Panginoon sa kanya, bahala ka na sa buhay mo. No. Binigyan pa rin siya ng magandang kanlong upang ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang inutusan siya na siya'y evangelist to Nineveh. You understand? Kapatid, you understand kung paano saan ang discipline ito? May mga bagay na iniisip lang natin, kapatid, na bagay na tayo sa posisyon natin. Iniisip natin, ako ang nararapat sa posisyon na ito. Ako ang nararapat sa upuan na yan. Ako ang nararapat. Ako dapat ang iisip mo lang yan. But listen, you wait. Kasi minsan hindi mo magugustuhan yung training ng Panginoon, yung pagmumold sa'yo ng Panginoon. Wait ka lang because time will come. Walang Diyos na ayaw sa paglilingkod mo. And notice, in this case, kapatid, sa ganitong klase pamamaraan ng disiplina, look at this. In verse number 10, for they verily for a few, yung mga magulang, kapatid. Verse number 11, now no chastening for the present seemeth to be joyous. But what? Look at that. Grievous. Nevertheless, afterwards. In other words, the writer of the book of Hebrews wants us to
May pain man dyan sa discipline. Don't mind it. Because I am after by, or I am after for, the nevertheless. I'm not after for the present, but I'm after the nevertheless. What is after the nevertheless? It yielded what? Peaceable fruit. Now, Pilipino tayo, lagi natin itong nakikita mga kapatid. Yung mga kunwaring nire-repair dyan na kalsada, ano ang mga nakalagay? Oftentimes may mababasa kayo. Now, may mga words dyan na para hindi ka maasar. Sorry for the inconvenience. Yeah. The bridge or the road is under construction. But after this, you will like it. You will love it. Now, hindi man tayo, kalimutan natin yung DPWH. Isipin na natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Sorry for the inconvenience that the discipline is bringing to you. Why? Because after this, it yielded what? Peaceable fruits. Maaari ngayong habang dinidisiplina ka, hindi mo, listen, hindi lamang ikaw hindi nagkakagusto, maging yung tumitingin sa iyo naaasar din. Maging yung tumitingin at nakakakita ng disiplina sa iyo, naaawa, dinaasar, nandun yung inconvenience, kapatid. Pero sabihin mo sa kanya, maghintay-hintay ka lang. Because this project is still under construction. Why? Do you understand, kapatid? Yung mga kalsada na dating 2 lanes, ngayon 4 lanes na. At napakaganda na, minsan may mga ilaw pa na tigi 11 million ang isa, 11,000 ang isa. But you understand what I'm talking about? Napakagandang tignan. Parang kang nasa airport, parang pakiramdam mo, aeroplano, kaya pagka ako nagdadrive, meron ganun pakiramdam ko, nagtitake off ako eh. But, you understand what I'm saying? Maganda ng tignan. Bakit? Na-transform yung sirang kalsada, o kunwaring sirang kalsada, sa isang magastos na kalsada. You understand what I'm saying? Kapatid, nung pinorma tayo ng Panginoon sa kalagayan natin ngayon, look, kung sino ka na ngayon. Pero tignan mo kung anong dinaanan mo. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung natutuwa na kayo sa kalagayan nyo ngayon, kapatid, there is more to it. Mas may gwapo pa dyan. Mas may gwapo pa dyan. Wala na yatang pag-asa. Mas may gwapo pa. Mas may maganda pa. At kung meron bang naaasar na sa'yo, sabihin mo sa kanya, maghintay-hintay ka lang hanggang sa matapos ang project because God is in the process of transforming my life into another better me. Brother, there is, I promise you, a better you that is coming. Better than who you are and what you are right now. All you have to do is to what? Lord, I'm yielding. I surrender. You go ahead. Alam kong masakit, Panginoon. Alam kong mahirap. Alam kong minsan ay mahirap kutsain ng tao. Alam kong minsan mahirap na, bakit nagkaganyan ka? Akala mo, nagsisimpatize. Pero nakikichismis lang yan. Siya nga pala nabalitaan ko, Kapatid, lahat yan. Lahat yan nakakaasar. Pero kapatid, sabihin mo lang, sa sino mang naasar,
Sabihin mo sa kanya, hindi ako nagmamadali. Ano man ang gawin sa akin ng Panginoon ngayon, it's me. Because I'm giving everything to Him. I love discipline. Kapatid, minsan may tinatawag na self-discipline. You know, pag sa martial arts, ikaw ang gagawa. Kung kayo nag-aral ng karate, pagkatapos nyong matrain ng karate, sa last part ng karate, i-require ka na gumawa ng sarili mong kata. Ang kata, ibig sabihin, gagawa ka ng sarili mong style. Atake, salag, lahat. Bakit? I-assume mo na may kaaway ka. Susulat mo yon. Paano ngayon pag inatake ako ng ganito? You see? So anong gagawin ko? Ganyan lang. Para pagdakot ng tsinelas, ganyan tapos takbo. Okay? Black belt yun. You say, no, gagawa ka ng sarili mong kata. Now, listen to me now. Here's the thing, kapatid. Maghintay-hintay ka lang sa isang araw, pag trinain ka at dinisipline ka ng Panginoon, may sarili ka ng kata, nakandun na, naka-mold na yung sarili mo, na sabi nga ng mga kolokyal na pananalita natin, kahit gisingin mo pa ako, kaya ko yan. Kahit bagong gising ako, kaya kong gawin yan. Bakit? Nasa muscle memory mo na. So you understand what I'm saying, kapatid? That's the purpose of biblical discipline. Imagine na ang Panginoon, pagka dinidisiplina po tayo, hindi niya dinidisiplina tayo na kakaibang tao. In fact, pag hindi mo tinanggap ang discipline na tinatawag ng Biblia, isa kang, come on, bastard. Hindi ka anak. Anak-anakan ka lang. Kaya yung hindi kapatid tumatalima sa disiplina ng Diyos, siya sa atin yung mabuti ang sarili ninyo. Pagka kayo'y nagagalit, pagka kayo'y dinidisiplina, pagka kayo'y nagagalit, pagka kayo'y kinukorek at nire-rebuke, tandaan nyo ito, baka lang, hindi kayo anak. Wala namang masama kung sisiguraduhin ninyo. Wala nang masama. Kung mamaya, during the invitation, pupunta kayo sa harapan, sabihin sa Panginoon, anak mo ba talaga ako? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, oh, bakit? Kasi parang nagalit ako eh. You listen to me. If you have something that you do not understand, you ask God. Because maybe you lack wisdom. And if you lack wisdom, ask God. Ask God. Don't post it sa iyong wall sa Facebook. It won't help. It won't help. Even 1 minute sa buhay mo, hindi makakatulong yan. You are just spreading your weakness. But bring your weakness unto God. And the Lord will help you. Kapatid, yan ang kagandahan pag nasa pamilya kang ganito. Hindi ka dapat mahiya na makita ng kapamilya mo yung weakness mo. Bakit? They will not correct you. They might tell you where to go, but they cannot correct you. The only person that can correct you and give you strength in your weakness is our Heavenly Father. What are you going to do? It's very simple. Heavenly Father, I come into thy throne of grace. Here's my weakness. Wala po kayong lingid sa aking kahinaan, Panginoon. Hindi kaya ito palakasin ni pastor. Hindi kaya ito palakasin ng aking mga magulang. Kayo lamang at saka kayo ang source ng kalakasan. Strengthen me. Listen. You remember Samson? I'm done. You remember Samson? Nung binigyan siya ng kalakasan ng Panginoon at winaste niya, sinayang niya yung kalakasan na binigay sa kanya ng Panginoon. Pinahintulutan niya
na gamitin at kunin ng babae yung kalakasan niya. Sinurrender niya yung kanyang kalakasan sa mundo. Pero kapatid, napansin niyo, nung hiningi ni Samson na ibalik sa kanya ang kanyang kalakasan, hindi siya nagsurrender sa hari ng Philistines. Hindi siya nagsurrender sa kalakasan ng tao, kundi ang sabi, Lord, give me this strength once again. One more time. One more time. Bigay niyo po sa akin, Panginoon. And God granted his weakness. You remember? Nung nakakakita pa siya, hindi yun ang nakita niya. Hindi Panginoon ang nakita niya. Pero nung sinarahan ng kaaway yung kanyang mata, doon niya nakita na ang kalakasan niya ay galing lamang sa Panginoon. Naalala niyo? Nung siya nakakakita pa, ang paniwala niya, ang kanyang kalakasan ay galing sa buhok. Pero nung nabulag siya, nakita niya na ang kalakasan ay hindi galing sa buhok, kundi galing sa Panginoon. Kasi sa Panginoon siya humingi. Am I clear to you? Brethren, you trust the process when it's God's way. Kung yun ang pamamaraan ng Panginoon, trust the process. If you're under discipline, well, be glad. Because discipline is the assurance that you belong to the family. Discipline is the assurance, listen now, that God will and can use you again. Whatever your past is, but as far as you are under discipline, kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa isang kalagayan na ikaw ay dinidisiplina, assurance yan na anak ka ng Diyos. Pangalawa, assurance yan na gagamitin ka muli ng Panginoon. Assurance yan na ipinapakita sa iyo ng Panginoon that there is a better you than who you are right now. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the message, the heart of your people. Alam niyo po, Panginoon, by your grace, by your power, ginawa ko po at binigay ko po ang aking makakaya. Hanggang doon lamang, the rest of that, kung meron pa po sila ibang nakita kakayanan, it's all yours, Panginoon. It's not mine. Whatever na magbibigay ng glory sa akin, Panginoon, hindi po sa akin yun. Yun po ay ginawa nyo sa akin para sa inyo. Now I'm giving it back to you, O God. Thou art worthy to receive it, and I don't deserve it. Please, right now, speak to your people. Let them come and make business with you. Ano man ang kalagayan po namin, ano man ang nangyari sa amin, iisipin po namin lagi ngayon, Panginoon, na kami man ngayon ay under discipline, o ano man ang kalagayan po namin ngayon, it is because you want to use us again. Thank you, and bless this invitation tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's make business with God. Let's come to God.
Muli po, Diyos, malapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo po na nahayag. Nakita niyo po yung mga anak dito by family, by group, Panginoon, and individuals. Nakita niyo at alam niyo po ang kanilang nilapit po sa inyo. Panginoon, dalangin ko po na ipagkaloob niyo po ang anumang nilapit po nila sa inyo. Kailangan po namin, Panginoon, ang discipline. Thank you, O God, for executing it. We really need it. I know and we know, O God, that you have a better plan for us. Better than our plans and better than what the world can give us. Thank you, O God, that you can see the better us, the better me, and the better men and women na nandito po ngayon. You can see us, oh God. And you can also see and know what is the best for us. Thank you, oh God. Thank you for this message. May you please, if there's anything, oh God, that you can see within us that keeps on resisting against your will. Please, oh God, give us an open hearts and minds that we could be able to receive it with joy, whatever discipline you are giving us, and whatever discipline that your people are experiencing right now. Please give them the joy, oh God, of receiving it. Nanawa po ay makita po namin, Panginoon, ang inyong nakikita na mas maganda sa amin. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka po namin sa mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen.